Istorya Tagalog Horror Stories. Taong 1981 sa bayan ng Bulacan sa munisipalidad ng Doña Remedios Trinidad. May mga bulong-bulungan doon na noon ay may mga gumagalang aswang, lalo na sa barangay ng Kabuyanan, Talbak, Sapang Bulak, Pulong Sampalok at Bayabas. Noong mga panahon na iyon ay iilan pa lamang ang may kuryente sa mga nasabing barangay at ang iba ay hindi pa nakakabitan. Hanggang sa dumating ang malakas na bagyong Bising noong mga buwan ng Marso. Ang bagyong Bising ay nagdulot ng karagdagang pagbaha sa buong bahagi ng Luzon sa Pilipinas noong taong 1981. 56 na tao ang namatay dahil po sa bagyo. 8 sa mga ito ay namatay dahil sa pagkalunod. Mahigit 1,200 na mga tahanan ang nawasak at mahigit sa 165,000 katao ang tumakas sa mga kanlungan, kabilang ang 83,000 na nawala sa kanilang bahay. 30 mga bangka ng pangingisda at 23 mga lansya ang nasira sanhi ng sistema, kung kaya nagmistulang ghost town ang buong Luzon noong taong 1981 dahil sa bagyong Bising. Sa kabilang dako naman sa bayan ng Doña Remedios Trinidad sa Bulacan, animoy winalis ng bagyo ang lugar na ito dahil nasira ang mga pananim na pinya. Natumba ang halos lahat ng puno ng niyog. Nasira din ang mga taniman ng palay, prutas at gulayan na siyang pangunahing hanap buhay ng mga nakatira doon. Nadamay na rin pati ang mga naghahanap buhay ng yantok o uway o tinatawag din sa salitang ratan. Idagdag mo pa ang mga namatay na hayop na dulot ng bagyo, kung kaya't ang mga naghahanap buhay sa marmol ang siyang medyo nakakaraos ng kaunti sa mga nasabing barangay. Ano nga ba ang kasaysayan sa likod ng Doña Remedios Trinidad? Ang Doña Remedios Trinidad ay ang pinakamalaking munisipalidad sa Bulacan na sumasakop sa halos 1/3 sa kabuoang lupain ng lalawigan. Nakatayo ito sa timog ng gilid ng bundok ng Sierra Madre at bahagyang yakapin ang 3 pangunahing lugar ng pangangalaga, ang Angat Watershed Forest Reserve, Biak na Bato National Park at Doña Remedios General Tino Watershed Forest Reserve. Ang pangalang Doña Remedios Trinidad ay pinangalanan bilang parangal kay Doña Remedios Romualdez, ina ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, na isang Bulacania mula sa bayan ng Baliwag. At ang lugar namin ay hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong barangay. Isa ito sa malayong ibayo ng Kamaynilaan. Sa makatuwid, bagay na malayo sa kabihasnan ang barangay namin dito sa munisipalidad ng Doña Remedios Trinidad. At ang isa pa sa mga nakakapagtaka sa lugar na iyon ay ang biglang paglipana ng mga uwak sa lugar naming iyon. Nasabi ng mga matatanda sa amin, ang paglipana daw ng mga uwak sa aming lugar ay ang pagbabadya na may darating na salot. Bihirang-bihirang mangyari sa isang lugar ang makakita ang mga nagkukumpulang mga uwak, lalo na't nagdidilim ang kalangitan kapag nagliparan ito ng sabay-sabay sa himpapawid na animoy para mga palamuti sa ulap na siyang nagbibigay pansin sa mga tao sa aming barangay. At dito na namataan ang isang babaeng mahaba ang buhok na paggala-gala sa aming barangay. Isang misteryosong babae ang naglalakad tuwing dapit hapon. Nakataklob ito ng isang itim na tela sa ulo niya, pero mapapansin pa rin ang kahabaan ng puting buhok nito
na abot hanggang sa bewang. Nagtitinginan ang mga taga roon sa amin na tila ba'y nagtatanong kung sino ang matandang babaeng ito sa pamamagitan ng kanilang isip. At hindi rin namin magawang tanungin dahil sa parang may kakaibang puwersa at aura ang babaeng matanda na hindi namin maintindihan. At ang isa pang nakakaagaw pansin ay ang isang uwak na nakadapo sa balikat nito na siyang dahilan kung kaya't naging usap-usapan sa lugar namin na aswang ang mahiwagang babaeng matanda at ang uwak na nakadapo sa kanyang balikat ay ang alaga nitong ibong tiktik, kung kaya't mula sa baryo ng Kabuyanan, Talbak, Sapang Bulak, Pulong Sampalok at Bayabas ay kumalat ang bali-balitang may gumagalang aswang na noong mga taong iyon. Ganun naman talaga tayong mga Pilipino kapag nakakakita ng babaeng matanda na mahaba ang buhok, lalo na't may alaga itong itim na ibon. Ang iisipin talaga ng bawat isa sa atin ay aswang ito dahil hindi pangkaraniwan ang ganitong personalidad. Dahil sa nakakabingi ang katahimikan sa paligid ng aming baryo, madidinig mo na lang ay ang mga huni ng kuliglig, huni ng palaka at huni ng tiktik na ang pinaghihinalaan namin ay ang matandang babaeng may alagang uwak ay siya ang nagpaparamdam sa aming baryo. Kung kaya't nakaabot sa mga barangay kagawad at kapitan ng usap-usapang may gumagala na aswang sa aming barangay dahil umano may ilang mga reklamong natatanggap ang mga taga roon na may nakikita silang isang mahabang buhok na babae na hubot-hubad na patakbo-takbo na nakaupo at palipat-lipat sa mayayabong na mga kakahuyan. At ang sabi ng punong barangay namin, hanggat wala pang napabalita ang may namamatay na hayop o pinatay na tao, ay wag mo na manghusga. Dahil mahirap paniwalaan ng salitang aswang, lalo pat walang matibay na ebidensya. At sino daw bang pulis na maniniwala sa ganitong reklamo? At anong klaseng report ang gagawin ng mga pulis kung sakali? Kaya't wag daw magpadalos-dalos ng hakbang. At hindi na rin dapat makarating pa sa bayan ang ganitong mga usap-usapan. Baka pagtawanan lamang ng mga pulis ang aming reklamo. Sabi ng punong barangay sa pagalit na boses dahil sa iritang-irita sa mga chismis na may gumagalang aswang sa aming baryo. At dumating nga ang kinatatakutan ng lahat doon sa aming baryo. Sa tuwing alas 12 ng hating gabi sa napakadilim na lugar ng aming baryo ay siya naman ang alulong ng mga aso. At hindi lamang isa o dalawa, kundi sunod-sunod ang mga alulong ng mga ito. Alulong na nagbibigay kilabot sa aming bahay at hindi lamang sa aming bahay, kundi sa aming bayan. Kung kaya't kaming magpipinsan ay nagsusumiksik sa sulok ng aming bahay na gawa lamang sa pawid, nipa at yantok o ratan. 14 anyos pa lamang ako nung araw na iyon. Pero tandang-tanda ko pa ang mga kakaibang alulong ng mga aso noon. Mga asong iilan na lamang ang natitira sa aming baryo dahil sa lakas ng bagyo. Ang karamihan sa kanila ay nalunod at ang iba naman ay hindi na naisalba sa baha na dulot ng bagyong Bising. Sa isip-isip ko, pagkatapos manalasa ng salot na bagyo, may isang salot namang paparating. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-alulungan ng mga aso dahil sa isang aswang. Kinabukasan, abala ang mga tao sa aming baryo upang maglagay ng bawang sa harap ng kanilang mga pintuan. Naglalagay din sila ng mga ugat na makabuhay sa mga bintana ng kani-kanilang mga bahay. May nagsabit ng mga kawil sa taas ng bubungan pangontra sa pagsalakay ng aswang at paglalagay ng halamang badyang sa harapan at likuran ng pintuan ng bahay. At ang iba pa ay mayroong buntot pagi
na siyang pinakamabisang pangontra sa aswang. At meron pang naghahasa ng itak kung sakali mang pasukin sila sa loob ng kani-kanilang mga bahay. At ang mga babaeng buntis ay kailangan nakakulambo para hindi madaling atakihin ng aswang o hindi madaling pasukin ng dila ng aswang ang kanilang tiyan. Pati sila kapitan at mga iba pang barangay tanod ay nakitulong na rin dahil ilang gabi na ring hindi sila pinapatulog ng mga alulong na mga aso simula alas 12 ng gabi hanggang umaga. Idagdag mo pa ang mga naglalakasang huni ng mga kuliglig, huni ng palaka, huni ng mga ibon at huni ng tiktik. At noong madaling araw, mga alas 5:30 habang nagkakape si Tio Sibio at nagwawalis naman si Tia Milagrosa, napansin nila ang mahiwagang matandang babaeng nakatalokbong ng itim na tela sa kanyang ulo. At nagkatinginan sila ni Tia at Tio habang nag-iigib ako sa balon na malapit lang sa pinagkakapehan ni Tio Sibio. Ramdam ko ang kakaibang kilabot na iyon na nagpatindig ng balahibo ko sa leeg, batok at baba nang makita naming tatlo na parang gagambang bumababa ng gumagapang na pabaliktad mula sa punong kay Mito, ang mahiwagang matanda, at lumakad ito ng normal na parang walang nangyari. Nangingilabo talaga ako habang sinusundan ko ng tingin ng matandang babae. Sigurado akong ganoon din ang nararamdaman nila Tio Sibio at Tia Milagrosa kahit lampara lamang ang aming ilaw noon dahil sa nag-aagaw na rin ang dilim at liwanag ng mga oras na iyon. Napakalinaw na isang hindi pangkaraniwang nilalang ang matandang babaeng nakita namin. Dahil sa hindi kapani-paniwalang nakita namin ay agad na kinuha ni Tio Sibio ang kanyang karet at sinuot ang kanyang kulay army green na jacket at ang kanyang sombrerong itim at dahan-dahan itong sinundan ng mahiwagang matandang babaeng mahaba ang buhok. Napahawak naman sa dibdib ang kanang kamay ni Tia Milagrosa habang ang kaliwang kamay naman ay nasa bibig niya. Mababanaag pa ang pagkagulat nito sa kanyang nasaksihan. Ako man ay nagulangtan din dahil walang sino man matandang babae ang nakakagawa sa nakita namin na bumababa at gumagapang na pabaliktad na parang isang tarantulang gagamba ang isang matandang iyon. Alas 4 na ng hapon nang makauwi si Tio Sibio at ang mga nasagap niyang balita ay itong matandang babaeng mahaba ang buhok ay unang pagala-gala raw sa barangay ng Sapang Bulak bago pa man daw nanalanta ang bagyong Bising. Ay pinagtitinginan na nga raw ang matanda ng masasama ang mga babaeng mga buntis sa taga roon. At ang sunod pa ay nagpagala-gala raw ito sa barangay Talbak kung saan doon ito nakita ng iilang mga militante na taga roon na sumisilip sa taas ng bubungan ng mga bahay ng mga taga roon na gawa sa pawid o nipa. At sa iba pang mga barangay tulad ng barangay Kabayunan, Pulong Sampalok at Bayabas, sa mga lugar na nabanggit na ito. Dito lamang daw siya sa aming lugar na gumagala ng bukang liwayway or hindi kaya'y dapit hapon dahil sa aming mga karatig barangay ay wala silang namamataang matandang pagala-gala sa umaga o hapon. Madalas nilang nakikita ang mahiwagang matandang babae kapag takip silim na dahil wala ngang kuryente dulot ng bagyong Bising, kung kaya't sinamantala nito ang kadiliman sa pagmamasid sa mga tahanan ng bawat may buntis sa lugar na iyon. Sa kabutihang palad, wala pa namang nasasaktan o napabalitaang kinain ng aswang kaya hindi agad matugunan ng aksyon ang mahiwagang matandang babae. At ang isa pa sa pinagtataka ni Tio Sibio ay noong sinundan niya ang mahiwagang matandang babae mula nung pagkababa nito sa punong kay Mito, ay mabilis pa itong naglalakad pero kalaunan parang mas lalo itong tumatanda noong malapit na sila sa isang barangay ay naging kuba na ang itsura nito.
At dahil hindi nakasuklob ang belo nitong itim sa kanyang ulo, ay kitang-kita ni Tio Sibio ang naglalagas nitong buhok. Kung kaya't binalaan namin ang mga kapitbahay namin sa mga nakita namin. At agad naman itong kumalat sa aming nayon hanggang sa nakarating sa buong barangay at karatig barangay. At nung malaman ito ni Mang Doming na isang mabagsik na PC or Philippines Constabulary sa lugar namin, ay agad itong nag-alarma dahil may alam din ito tungkol sa mga gumagalang aswang. At dahil PC nga ito, kung kaya't pinapasok nito ang mga kahina-hinalang mga bahay na kung minsan pagmamalabis na rin ang kanilang ginagawa dahil sila ay PC. Ang PC ay pambansang pulisya ng Pilipinas na binubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa pinagsamang pambansang pulisya sa konstitusyon ng Pilipinas. Ang PC ay tinanggal mula sa Ministry ng Pambansang Depensa noong 1991. At naikwento ni Mang Doming kay Tio Sibio na may kakaibang pangyayari nga daw siyang naengkwentro sa kabilang barangay noong pauwi na siya ng hating gabi. Doon siya dumaan sa isang shortcut na alam niyang delikado daw ang daanan na iyon dahil marami daw ang masasamang loob. Pero sinubukan niyang tahaki ng gabing iyon bago pa man ang pagsalanta ng malakas na bagyo. May nakita daw siyang malaking uwak na nagpakunot ng kanyang noo dahil bibihira lang naman daw magpakita ang uwak at agad niya itong binato ng may kalakihang bato. At nang tinamaan daw niya ito ay nagtaka daw siya dahil nung umatungal ito na para itong umiiyak na baboy. Kaya sinundan niya kung saan tumalsik ang katawan ng uwak at sa pagkagulat niya may isang baboy na kulay itim na biglang tumakbo sa kanyang harap at pilit niya itong sinundan hanggang sa makarating sa isang maliit na bahay na gawa lamang sa kawayan at pawid. At nung pinasok niya ito, isang napakagandang babae daw ang nakahiga sa banig na nakasuot ng manipis na sando at puting panty. At hindi niya na naituloy pa ni Manong Doming ang kanyang kwento. Napailing na lamang ito at nagpaalam na. At habang kumakain kami ng pananghalian, ay hindi maiwasan na hindi mapag-usapan ang paksa tungkol sa mga uwak, sa mahiwagang matandang mahaba ang buhok, sa baboy na hinabol ni Mang Doming, at doon sa babaeng nakita ni Mang Doming. Naging palaisipan kay Tio Sibio ang mga kwento ni Mang Doming. Hindi lang sa kanya pati na rin sa amin na mga pinsan ko at kay Tia Milagrosa. Naging palaisipan na rin dahil may kung anong hiwagang bumabalot sa kwento ni Mang Doming. At sabi nga ni Tio Sibio, pagkatapos naming kumain ng tanghalian, ay pipilitin niyang tanungin si Mang Doming kung saan barangay niya ito nakita at kung saan matatagpuan ang maliit na kubo na ito. At noong naghahapunan kami kasama ng mga pinsan ko, nadinig ko ang usapan nila Tia at Tio na aswang nga daw ang matandang iyon. At kaninang umaga daw ay nagkalat ang mga patay na uwak sa harapan ng bahay nila Mang Doming. Kung kaya't bukas daw na madaling araw ay pupuntahan daw nila Mang Damian ang nasabing lugar dahil ayaw daw ni Mang Doming balikan pa ang lugar na iyon. Kaya si Mang Damian na lang ang sasama at nadinig ko din na pagkatapos pala ng bagyong Bising, maraming namatay na baka, baboy, aso at mga manok sa mga karatig barangay. Hindi lang pala dahil sa baha, ang ibang mga hayop ay sinipsip ang dugo at wala ang mga laman loob. May iilan na naniniwalang aswang ang dumali dito at may iilan namang hindi naniniwala. At noong gabing hindi ako makatulog sa kakaisip tungkol doon sa matandang babaeng aswang. Maraming mga katanungan ang naglalaro sa aking isipan. Tulad na lamang kung bakit hindi siya nananakit, bakit siya nagmamasid sa lugar namin, at ano kaya ang kanyang pakay dito, at ano ang koneksyon ng mga uwak sa kanya, at kung ano ang ginagawa niya sa may punong kaimito, at bakit
ngayon lamang siya nagparamdam sa lugar namin. Dahil ba walang kuryente dito? At ang nakakapagtaka pa, bakit maraming namamatay na uwak sa daan nung isang araw? Ano kaya ang mga koneksyon ng mga iyon? Naputol ang mga katanungan kung iyon ang may nadinig akong malakas na kaluskos sa may labasan at ang mga alulong ng mga aso. Sa takot, napasiksik ako sa dalawang lalaki kong pinsan na nasa edad 10 at 8. Napansin kong nakikiramdam din pala ang isang pinsan kong nasa edad 10 at sumenyas ito ng huwag daw maingay sa pamamagitan ng daliri sa bibig. At hindi nga kami nagkamali. Isang mahinang ik-ik ang aming nadinig at parang may gumagapang na hindi namin alam sa bubungan o sa labas ba ng silong ng bahay. Dahil sa gawa sa kawayan ng aming bahay noon, kaya hindi maiiwasan na baka nasa silong siya. Kaya nagsiksikan kami ng mga pinsan ko sa nadinig namin, habang ang isang pinsan ko naman ay mahimbing na natutulog. At bigla ngang may nadinig kaming dalawa na tumitili galing sa kapitbahay habang sumasabay ang alulong ng mga aso sa tili ng babae ay siya ding mga huni ng mga ik-ik. Matagal ang sigaw ng babaeng iyon at tila ba masyado itong nasaktan sa hinaing ng kanyang sigaw. Sunod namang sumigaw ang boses ng isang lalaki na tila ba umiiyak ito at humahagulgol. At sa pagtataka ko, hindi ba ito nadidinig nila tiya at tiyo? Kasi napakalakas ng sigaw ng babae sa kapitbahay naming may kalayuan ng kaunti ang bahay. Pero madidinig talaga ang kanilang mga boses. Lalo na't malalim ang gabi. Nagulat na lang kami ng pinsan ko na may bumagsak na isang mabigat na bagay sa bubungan namin na yari lamang sa pawid. Na halos mabutas ang aming bubong dahil sa bigat ng impact nito. Sa takot ko, napasigaw kami ng pinsan ko at tumakbo sa kwarto nila tiyo at tiya at ginising namin sila at ang hirap nila gisingin ng mga oras na iyon. At nung magising na si Tiyo Sibyo, para naman itong lasing at antok na antok pa. Agad po itong naghilamos para mawala ang antok. At ganon din si tiya na parang matutumba pa sa kaantukan. Pagkatapos nilang maghilamos, sinugod nila ang lugar at tinuro namin kung saan namin nadinig ang sigawan at pagsusumamo. At doon nga sa bahay nila Mang Domeng ay may masamang balita ang nangyari. Dahil napatay si Aling Dolores na asawa ni Mang Domeng, pati ang sanggol na dinadala nito. Dahil buntis ang asawa nito at 7 buwan na ang tiya nito. Patay din ang panganay nilang anak na babae na 2 taong gulang pa lamang. Napaluhod na lamang si Mang Domeng habang umiiyak at yakap-yakap ang mag-ina. At ang sabi ni Tiyo Sibyo ay magbabayad ang gumawa nito. At agad na sinabi ni Tiyo na aalis kami at ako ang tagahawak ng lampara at dadaanan namin si Mang Damian at pupuntahan namin ang lugar ng aswang. Binili naman ni Tiyo ang mga bangkay nila Aling Dolores ang anak nito kay tiya at sa asawa ni Mang Damian noong makarating na kami sa bahay ng nasabing aswang gamit ang lumang tricycle. Nadatnan namin ang bahay ng mahiwagang matandang babae. Pero hindi matandang babae ang nakita namin doon, kundi isang 18 babae na nakasuot ng manipis na sando at nakapanti lamang. Nagulat kami dahil napakaganda ng babae na sobrang kinis at sobrang puti. Tanging isang ngiti lang ang tinugon nito sa amin na parang kilala niya kami. At maya-maya pa'y may nadinig kaming may nagsalita sa likod namin. Sinabi niya na siya daw si Kara, ang kaisa-isa niyang apo na ginahasa ng lalaking pisi na kapitbahay namin. Hindi raw niya kami ginagambala pero pilit daw silang sinusubukan. Tahimik lang daw silang naninirahan sa liblib na lugar na ito pero pinasok pa rin sila ng aming kapitbahay at sa pilitang pinagsamantalahan ng kanyang apo habang sa harapan pa niya ito ginagawa. Nagmamakaawa daw siya noon pero bingi ang kaibigan daw ng aking ama.
Dahil matanda na raw siya at mahina na daw siya, ay hindi niya na kayang ipagtanggol ang kanyang apo. Kung kaya't isinumpa daw niya pagkatapos daw ng bagyo ay magpapalakas siyang muli. At alam daw ba namin kung bakit daw niya kinain ang mga laman loob ng mga hayop sa lugar namin ay para manumbalik ang kanyang lakas. At kaya daw siya gumagala dahil hinahanap daw niya ang kaibigan ng aking ama para maghiganti. Ang mga uwak daw na nakikita namin ay siyang mga mata daw niya. Ito rin daw ang kanyang tenga upang madinig niya at makita ang usap-usapan at ang mga ginagawa namin sa pamamagitan ng mga uwak na alaga niya. Kung ano man daw ang nakikita ng kanyang alaga ay siya ring nakikita niya, dahil hindi raw siya pangkaraniwang tao na kagaya namin. Pinilit daw nilang kalimutang gawin ang mga masasamang bagay at mamuhay ng normal. Pero pinilit daw siyang magawa ang bagay na iyon upang makaganti dahil sa kalapastangan ng ginawa sa kanyang apo at sa kanya pang harapan kung paano binaboy ang kanyang apo. Ngayon daw ay pinadama niya sa kaibigan ng aking ama kung gaano kasakit ang ginawa daw ng lalaking iyon sa kanila. Sinadya daw niya itong buhayin para damhin ang sakit na dulot ng kanyang kalapastanganan. At paglingon ko, ibang katandaan ang nakita ko. Sobrang tanda niya na halos butot balat na at mahina na ang katawan na parabang pinipilit niya na lang mabuhay. At kapansin-pansin din na butas ang isa nitong mata sa kaliwa at paminsan-minsan ay tinutuka pa ng uwak na nasa kanyang kaliwang balikat at nagsasalita pa ito na ngayon daw ay nakapaghiganti na daw siya para sa kanyang apo at handa na raw siyang mamatay. Kailangan daw ay pugutan siya ng ulo at ilayo ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Nakahanda na daw sila at sana daw ay nakahanda na daw kami upang gawin ang bagay na ito. Sa nadinig namin ay hindi nakapagsalita pa si Tio Sibio at si Mang Damian. Napayuko na lamang ang mga ito at maya-maya pa ay nagsalita si Tio Sibio. Ang tanging hiling ko lamang sa inyo, Lola, ay magpakalayo-layo kayo. Tuluyan niyo na pong lisanin ang lugar na ito kasama ang inyong apo. Dahil hindi malayo na marami pa ang mga lapastangang tao ang mapapadpad sa bahay ninyo at sasaktan ulit kayo. At bilang respeto po sa matanda at sa babae, ay hindi namin kayo gagalawin, Lola. Uwi ka ni Tio Sibio. At sa nadinig na matanda, agad itong nagpasalamat at nagsabing sana daw lahat ng tao ay katulad ni Tio Sibio na marunong rumespeto sa babae, lalo na daw sa matatanda na katulad niya at sa mga dalagang wala pang karanasan. Mag-iiwan daw ito ng isang uwak para maging isang mistulang tenga at mata sa aming pamilya. At kung sakaling may mga lapastangang tao daw na gustong pumasok sa kanilang tirahan, ay ito daw ang maghihiganti para sa kanila. Kaya pala, mula noong umalis sa maglola, nawala na ang mga nagkukumpulang mga uwak na siyang nagpapadilim dati sa kaulapan tuwing dapit hapon. Pero may isang uwak akong nakikita sa taas ng punong kaimito at dumadapo ito sa may bintana paminsan-minsan. Sa makabagong panahon kagaya ngayong millennials, wala ng kabataan pa ang mga naniniwala sa ganitong klaseng kwento. Hindi katulad ng kabataan ko na namulat sa ibang klaseng mundo. At hindi ko sila masisisi kung cellphone o computer ang kanilang hinahawakan sa panahon ngayon. At dahil nung panahon namin, tanging tirador lang ang palaging hawak namin. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.